magkasa ng transport strike ang isang grupo kung sasampa sa 60 piso ang kada litro ng diesel. Ang hirit po nila, tanggalin muna ang ilang buwis sa langis. Pero ang sabi po ng Energy Department, sa Kongreso yan nakasalalay. Saksi, si Bernadette Reyes. Kapag naipatupad na ang dalawang big-time oil price hike ngayong linggo, magiging mahigit 51 pesos ang pinakamurang presyo ng kada litro ng diesel sa Metro Manila. Batay sa datos mula sa Energy Department at oil companies na sinuri ng GMA Integrated News Research. Ayon sa grupong Piston, hindi malayong magkasa sila ng tigil pasada pag sumampa sa higit 60 pesos kada litro ang diesel. Hindi malayo kung ito ay walang magiging malinaw at konkretong tugon ng gobyerno. Talagang hahantong tayo sa tigil pasada, hindi lamang dito sa National Capital Region kundi sa buong bansa. Mas mataas ang crudo sa mga rehiyon sa rito sa NCR. Kaya talagang mahirapan, talagang hahantong at hahantong ito sa isang mas malaking pagkilos ng ating mamamayan. Kung pagsasamahin, aabot sa halos 4 hanggang mahigit 5 piso ang kabuang big-time oil price hike ngayong linggo. Bunsod ng sigalot sa pagitan ng Israel at Iran kung saan sumali na nga ang Amerika. Tugon ng gobyerno ng Pilipinas, fuel subsidy. Ayon sa Department of Transportation, kahit yung mga jeepney na hindi pa consolidated, kasamang mabibigyan ng subsidy. Gayon din ang mga bus, taxi, UV Express, pati TNVS at iba pang ride-hailing service at delivery service na pangangasiwaan ng DICT at mga tricycle na pangangasiwaan ng DILG. Good news. Siyempre, ang hirap ng biyahe ngayon, tapos wala pa ganong pasahero. Malaking tulong sa amin yun. Nagpapasalamat naman ng ilang transport group pero sana raw hindi na maulit ang mga naging problema noon. Ang ibang mga card na inisyo ng Land Bank ay mga walang pondo. Maraming operator ang may problema dito sa pasada card na ito ng Land Bank. Kanya hindi sila nakakuha ng fuel subsidy. Pero may mga nakukulangan din sa ayuda. Ayon sa grupong Piston, tatagal lang daw ang ayuda ng ilang araw. Kaya naman panawagan nila ang pangmas matagalang solusyon. Dahil siya naman ang Pangulo ng ating bansa, pwede siyang maglabas ng isang executive order na isuspindi yung usapin ng mataas na buwis sa produktong petrolyo sa ilalim ng bat at saka ng isaysak sa langis. Pero wala raw sa kamay ng ehekutibo yan ayon sa Department of Energy. Wala ho tayo sa lugar, no. Yan ay isang gawain at wisdom na panggagalingan ho ng Congress. Pag-usapan ho yan kung sakasakali kung ano magiging effect niyan. Dahil pag nawala ho yung 400 billion pesos collection ng revenue ng gobyerno, ano ho ang ipapalit? Sa ngayon, kumalma ang espekulasyon sa sigalot sa Middle East kasunod ng inanunsyong ceasefire umano ni US President Donald Trump sa pagitan ng Iran at Israel. Bumaba sa $69 kada bariles ang presyo ng crudo mula sa halos $80 kahapon. Ang utos pa rin ng Presidente is we make sure that we protect the Filipino people from the impact of the oil price hike. Meaning po, most especially those na gumagamit ng public utility vehicles, our farmers and our fisher folk. The impact is so minimal to our economy that doesn't seem alarming as of now. Basta hindi lang siya aakyat ulit or the conflict worsens. Isa sa pinangangambahan kung isasara ng Iran ang Strait of Hormuz na dinadaanan ng petroleum products mula sa iba't ibang oil at liquefied natural gas producing countries. Nasa 17 to 20.8 million na bariles ng crudo o nasa 1/5 ng supply ng buong mundo ang idinaan sa naturang daluyan kada araw sa nakaraang 3 taon. Wala pang linaw kung matutuloy ang hakbang na batay sa mga ulat ay pinaburan ng Iranian Parliament pero kailangan pang dumaan sa kanilang National Security Council. There are other OPEC countries that in total have 5.5 million na reserves, so pwede nila i-cover. And if that is not possible, we also have other countries like US, Canada, Brazil, and other countries that can be sources also. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.